Alam nyo ba na sa Davao City matatagpuan ang pinakamataas na building ngayon sa Mindanao? Ito ang Vivaldi Residences by Euro Towers. Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video dito po sa Davao City. So bago tayo dumako doon at pasyalan yung pinakamataas na building ngayon sa Mindanao, ay andito muna tayo sa CM Recto Street o mas kilala sa tawag nila noon na Claveria. So isa ito sa mga kalsada dito sa Davao City kung saan po inimplement yung tinatawag na underground cabling. Kung kaya tingnan nyo pong mabuti, 'di ba? Napakalinis, napakaaliwalas. Walang poste at walang mga spaghetti wires kayong makikita. By the way, sarado yung kalsada na ito to give way nga po yung Parada Davaoenyo 2024 na bahagi po ng selebrasyon nitong 87th araw ng Davao dito po sa Davao City. So ito po ang CM Recto Street at talagang napakaaliwalas and napakalinis tingnan dahil po sa walang mga salasalabit na kable at maging mga poste. Ilan pa lang po sa mga kalsada dito sa Davao City ang naka-underground cabling. Kasama na po riyan itong CM Recto Street, San Pedro Street at ang kasalukuyan pong ginagawa ngayon na Magsaysay Avenue. So ito po yung kuha natin on our last day dito po sa Davao City, March 19, 2024. And binabaybay nga natin itong kahabaan ng CM Recto Street kung saan makikita nyo talagang maaliwalas yung kalsada dahil po sa walang mga poste ng kuryente at wala pong mga salasalabit na kable. So papuntahan natin, ang dadaanan natin yung tinagurian ngayon na tallest building po sa buong Mindanao, yung Vivaldi Residences by Euro Towers. So enjoy nyo muna yung ating biyahe papunta doon and ayan, biyahe muna tayo. Papasyalan din po natin mamaya yung dalawang kalsada, ang San Pedro Street kung saan inimplement yung Phase 2 underground cabling project at
yung Magsaysay Avenue naman po kung saan kasalukuyang isinasagawa yung Phase 3 underground cabling po dito sa lungsod ng Davao. So from here natatanaw na natin no, yung tallest building nga dito sa buong Mindanao. Yung kulay puting building na yan, ang Vivalde Residences by Euro Towers. Ito naman po yung kulay asul no, few meters away, yung tinatawag naman na Marco Polo Hotel, pero currently ay hindi pa sila operational hanggang sa ngayon. May mga ginagawa pa ata no, na renovation bago po muling magbukas itong Marco Polo Hotel. So ito pong Vivalde Residences ay may 36 floors na mas nataasan niya yung Aeon Towers dito sa Davao City na may 33 floors naman po. So ang kabuuang taas nito ay nasa 328 feet no, itong building na to dito na makikita dito po sa downtown area ng Davao City. So ito po ay malapit sa mga sikat po na landmark dito sa Davao City gaya po ng Marco Polo Hotel, yung Ateneo de Davao, Aldevinco at ng G-Mall. So based po sa aking research no, ang building na to ay kaya daw ang 7.5 magnitude earthquake and beyond. So ganun po kaganda yung pundasyon ng Vivalde Residences. Ang foundation structure nito ay halos katumbas po ang 20-story building at gumamit po ng tinatawag na board piles at pile cap. So andito tayo ngayon sa taas ng LHL building kung saan po located itong Crazy Bite The Sky Cafe. And ayan, from here no, nagkataon din na tanaw natin yung Vivalde Residences. So ayan, and tanaw din natin yung Marco Polo Hotel at yung isa pa pong ginagawang building no, sa may tapat naman ng Avida Towers located dyan sa may CM Recto Street. So, ayan po, zoom natin para mas makita nyo. And obviously, among other buildings nga po, dito sa may downtown area ng Davao City ay siya talaga yung pinakamataas with 36 floor or 328 feet na taas itong building po ng Euro Towers. Ayan. So, itong Crazy Bite Sky Cafe po ay located dito sa Sales Street, Davao City, kung saan pwede kayong mag-dine in, pwede kayong mag-lunch, breakfast, and dinner dahil open sila 24 hours. So may napakagandang view sa araw at mas lalo po siguro sa gabi dahil sa mga city lights na makikita nyo around Davao City area. Tanaw din po natin dito sa taas ng building itong Samal Island, and ipan ko po yung camera para makita nyo kung gaano rin kalaki, kahaba, and kalawak itong Island Garden City of Samal. Binabaybay naman natin ngayon itong kahabaan po ng Ramon Magsaysay Avenue dito pa rin sa Davao City, kung saan naman po ini-implement ngayon yung Phase 3 Underground Cabling Project. So kung mapapansin nyo, medyo natatanaw na natin yung big difference nung bahaging ito po ng Davao City. So dito banda sa may left side ng kalsada, makikita nyo na wala ng mga poste, wala na rin gaanong mga wires, no? Meron pang mga pailan-ilan, pero hindi na po sing dami at sing kapal or bulto-bultong wire yung makikita natin. Dahil nga po, again,
ongoing pa yung implementation po ng underground cabling sa bahaging ito ng Davao City. So pag naglakad kayo somewhere dito sa may Ramon Magsaysay Avenue, makikita nyo po yung mga traces na ginagawa nga para dito sa implementation ng underground cabling project ng City Government of Davao. And inuulit ko po baka may mga magsabi na naman na bakit may mga wire pa rin tayong nakikita sa ibang bahagi ng Davao City. So ongoing pa po yung project na ito. Tuloy-tuloy pa po na ginagawa ng city government. So banda dyan sa may kabilang side ng kalsada, kahit paano nakikita na natin yung major improvement ng project na ito. So wala na pong mga poste, may mga iilan pang wires na galing dito sa kabilang side papunta doon, pero hindi na sing dami or sing kapal ng volume as compared sa side ng kalsada po kung saan tayo naglalakad ngayon. So ito pa yung mga bahagi na ginagawa nga dito sa underground cabling project. Ayan. Lastly, ito naman po ang San Pedro Street kung saan isinagawa yung Phase 2 underground cabling project ng Davao City. So, yung two major roads nila dito sa may downtown area, yung CM Recto at saka itong San Pedro, talagang makikita nyo po yung kinagandahan ng kalsada na wala pong mga poste at wala pong mga spaghetti wires. So, ito naman yung binabaybay natin, yung kahabaan po ng San Pedro Street. At ayan, pagmasdan nyo pong mabuti kung gaano nga ba ka aliwalas tingnan ang kalsada po na walang mga spaghetti wires o mga salasalabit na kable po na makikita pag kayo ay tumingala. So yan muna ang ating update. Marami pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat.